Sa bawat hakbang ni na Princess at Rose Ann, iisa lang ang kanilang pakay. Maibenta ang mga paninda na kanilang bitbit. Umulan man o umaraw, tuloy ang kanilang pagsasakripisyo. 2 taon pa lamang noon si Princess nang mamatay ang kanyang ama. Tanging ang inang si Gina ang bumuhay sa magkapatid nang mamatay sa sakit sa puso ang haligi ng tahanan. Pero minsan po niisip ko, bakit lumaki ako nang walang papa? Minsan niisip ko po pag may mga kailangan po a-attend. Minsan hindi po maka-attend si mama. Wala pong a-attend sa akin. Ganun po, parang naisip ko rin po, parang kulang din po pag walang papa. Lalo na po sa sitwasyon namin ngayon, naiisip mo po talaga na kailangan ng mama mo na may katuwang sa buhay. Dahil maagang nabiyuda si Nanay Gina, kaliwat kanan daw ang kanyang pagkayod, mabigay lang sa mga anak ang kanilang pangangailangan. Masipag naman po akong tao. Umaangkat-angkat ako ng bigas, katay ng baboy. Pinapautang ko po yun sa mga kananay ko. Nagdi-deliver ako ng mga tosino. Kung ano lang po yung papaangkat sa akin, maibebenta ko. Wala mang ganung yaman, siniguro ni Nanay Gina na magiging maayos ang kalagayan ng 2 anak. Maayos po sa mga damit, nakukuha po namin lahat. Then yung sa pagkain po, hindi po kami nagkakaroon ng kakulangan sa financial kasi po siya po yung nagtatrabaho sa amin. Pero taong 2007, nang magsimulang dumilim ang takbo ng buhay nilang mag-iina. Prep po yung panganay ko sa school. Naramdaman ko na lang po 2:00 ng hapon. Pagtingin ko po kasi bell na yung anak ko, bell na ng school nila. Ang dilim-dilim na ng paningin ko. Tapos po, ang akala ko lang, kailangan ko na magsalamin. Ano po yun? August. Nakapagpatingin naman po ako sa mata, binigyan po ako ng salamin. Pagdating po ng November, hindi ko na rin po magamit yung salamin ko. Liwanag na lang po talaga, liwanag. Tapos yung kulay ng damit. Pagdating po ng 3:00 o 4:00, kailangan nasa bahay na ako kasi madilim na ang paningin ko. Hindi ko na siya makikita. Sa pagluluto at pag-aangkat ng iba't ibang paninda, binubuhay ni Nanay Gina ang kanyang 2 anak noon. Pero dahil nanlabo na ang kanyang paningin, napilitan siyang huminto. Hindi na po ako yung gusto ko magtrabaho para sa kanila. Hindi na po. Dito na lang ako sa bahay. Kasi natatakot din akong mabangga. Pero sa umaga po hanggang 12:00, 1:00, maliwanag naman po yung sinag ng araw. Nakakapaghanap buhay pa po ako noon. Kahit konti. Dati, madalas ginagawa ni Nanay Gina ang pagluluto ng lumpiang Shanghai para ibenta at magkaroon ng baon kahit papano ang kanyang mga anak. Mas mahirap sa kanya ang pagluluto ngayon. Dobleng tiyaga at sakripisyo ang kailangan. Kahit naman daw nawala ang kanyang paningin, hindi naman nalimutan ang sikreto ng sarap ng kanyang pagluluto. Sa kanyang pagprito, sinisikap ni Nanay Gina na maluto ito ng maayos. Madalas, pinapakiramdaman na lang niya ang init ng mantika bago isalang ang mga lumpia. Kahit pa konti-konti na lang ang ginagawa niya ngayon, dagdag na raw ito sa pamasahe ng mga anak niya papuntang eskwelahan araw-araw. Angela! Hoy! Ito na po? Ito na rin. May sauce na yan ha. Salamat. Dahil kapos pa rin ang kita sa lumpia, nag-isip siya ng ibang diskarte. Ito po yung inuukay-ukay ng mga anak ko po. Yung mga bigay din po sa amin. Pag weekend po, nagbebenta sila. Ito po yung mga kinukuha ko pong pinibigay sa amin ng mga bala na nagamit na ng mga kaibigan namin. Inihingi ko po to, tapos pinapa-arkila ng mga anak ko. Minsan po binibenta na pagka yung may gustong bumili. Ito po yung mga nagamit na rin po nila to. Pagka hindi na nila ibibenta nila. Kagaya mga pinagliitan po nila ng mga school shoes. Last year,
ibebenta. Tapos awa naman po, marami naman po nagbibigay sa amin. Binibenta rin po namin. Hindi na po namin tinatanggihan na pag binigay sa amin. Gaya po ng mga ganito. Pansayaw po to sa simbahan nila. Lalabahan mo muna para medyo mabenta ng maayos. Kahit hirap si Nanay Gina sa kondisyon ng kanyang paningin, nariyan naman ang kanyang 2 anak para umalalay sa gastusin nilang mag-iina. Tuwing nakakaipon na kasi sila ng mga napaglumaang damit at gamit, nilalako na ito ni na Princess at Rose Ann. Yung sapatos, itanong mo kay Anlinda kung gusto i-order sa atin. Sa kanya ko nila ibibenta, tsaka pinaglumaan yung mga blouse. Ano mang kita nila sa paglalako, ito na rin daw ang pamasahe nila makapasok lang sa eskwelahan araw-araw. Para sa akin, physically mahirap po. Yung financial mahirap din po ang ano na lang po, patibay sa puso ko, yung panalangin ko sa Panginoon, yung faith ko. Kaya nagkakaroon din po ako ng peace of mind at saka contentment sa buhay ko dahil yung gawa ni Lord. Parang sinabi ko po sa sarili ko, obligasyon ko na po yun. Parang hindi ko na kailangan, hindi ko na pwedeng itigil. Kasi po feeling ko hindi kami mabubuhay pag hindi ka kumilos sa buhay namin na ganito. Yun kami po ng kapatid ko gumagalaw dito sa bahay. Kaya imbes na sumama sa mga barkada at maglakwatsa, mula sa eskwela ay dumidiskarte ang magkapatid para makapasok muli sa eskwelahan kinabukasan. Ninay, bagay yan sa'yo, promise. Sexy ka dyan. Hindi kaya ako may kling-kling dyan. Ito, pang motor. Ay, ito, mga jogging pants. Ganda ba yung okay-okay mo? Ay, opo, na. Ang ganda ni bahay nila. Ganda ba yung okay-okay mo? Ito na yung palda. Hindi ko pagit sa'yo. Ito. Yan, ginagawa mo. Linda. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay sineswerte sila sa pagtitinda. Kaya kung maliit lang daw ang kita, wala silang magawa kundi pagkasyahin ang pera at ipagpaliban muna ang ibang bayarin sa eskwela. Pamasayan atin ng 2 araw, pag 60 kayo dyan, ha? Para na yung sa kulit. Ha? Oo, yung masisingil mo nga sa sa Abente kay Margie, inaibili mo ng jogging pants mo. Pambayad mo, ha? Sacrifice po talaga. Kasi nga po, wala na nga po yung mama. Kailangan po rin minsan i-sacrifice mo po yung araw ng pagpasok mo. Para po, kung wala pong pampasok, wala yung pangkain. Siyempre po, kulang po halimbawa yung naipon po namin pera sa pagbebenta. Napupunta po yun sa pangkain. Imbis mo sa pangpasok po namin. Sa isang ina na ganito, hihinaan ka ng loob. Hihinaan ka sobra-sobra ng loob. Lalo't kung may depression ka. Pero kung halimbawa naman po na ako talaga walang depression, makakapaghanap buhay ako kahit sa anong hanap buhay. Sa ngayon po, talagang sa Lord na lang po ako nagtitiwala. Kasi hindi ko pwede ipakitang mahina ako. Kailangan po matatag ako para sa 2 anak ko. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan, malaking pasasalamat naman ni Nanay Gina sa pagkakaroon ng mga responsableng anak. Awa po ng Panginoon ng mga anak ko po ay wala po akong kaproblema. Mababait po sila. Masisipag sa pag-aaral. Nagagalit po sila pag hindi ko sila napapapasok dahil kulang sa pamasahe. Si Rose Ann po ay isang napakatalinong bata, masipag, mabait, responsible at matiising bata. Kaya kung meron man daw siyang gustong makita, ito ay ang masiguro ang kinabukasan ng mga anak. Una po, siyempre, yung para sa financial nila at saka yung matugunan ko yung mga, kahit po kasi public school, may mga project,
paghihingi ng PTAP ang mga para sa magulang. Minsan nga po iniisip namin kung yun nga makakapag-aral pa kami sa college. Yan sa ganitong sitwasyon namin. Sabi ni Mama, wag muna daw pong isipin yun kung hanggang saan po yung kaya namin. Yun, pipilitin naman po. Naging madilim man ang paningin ni Nanay Gina, may mga tao pa rin na nagbibigay liwanag sa kanilang mga buhay. Kasi nakita ko talaga na talagang may abilidad ang mga bata. At saka parang talagang gumagawa sila ng paraan. Ang masasabi ko lang kay Nanay Gina, maging matatag siya, maging lagi siyang nagdarasal sa Diyos dahil hindi lang siyang ganyan. Sa mga anak ko, nagpapasalamat ako, mababait kayo. Tsaka huwag niyo akong isipin. Basta magpatuloy tayo sa Panginoon. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Oh my God. Ano wish ko lang na? Wish ko lang. Di ba alam yun? Yung sa TV? Oo. Ang alam ko, nasa doktor ako eh. Hindi kayo ilaw ng doktor lang alam ko. Sa pagbabalik